Hello, ayan mga palangga, nagbabalik ako. Magandang umaga mula dito sa Los Angeles, California. Ayan, pag-uusapan natin ang mga sikretong itinago sa atin. At ngayon ay isa-isahin nating ilabas. Alright, okay, are we live? Yes, we're live. So, lingid sa inyong kaalaman, alright, maliban sa si Lisa Smugs ay nang Jojombag, ang kanyang anak ay manang-mana sa kanya. Okay? Kailangan malaman ng bayan. Ano ba title natin dito today? Okay, si Sandro ay nambugbog. And sabi ni Senator Amy Marcos, so young and so corrupt. Ayan ang sabi niya kay Sandro o Sandra. Okay? Binabae pero nambubugbog. Okay? Narinig niyo na ba yung chika boom boom na yon? Exclusive lang dito kay Maharlika. Ayun. Sa mga palangga, napag-alaman ng ating puting ahas. Actually, nangyari ang pangbubugbog ay hindi ngayon, kundi panahon ng eleksyon. Right? Ayon sa ating puting ahas, yung mga naka-witness doon ay nagulantang nung binugbog ni Sandro Marcos ang kanyang jowa. Okay, wag na lang natin pangalanan yung jowa kasi mukhang nananahimik na. Alright? So, ayon sa ating puting ahas na naka-witness, okay, baka i-delete na naman ni Smug, sabi ni Truth Faith. So, ayon sa ating puting ahas na naka-witness doon sa pangyayari during the campaign, itong anak ni Kuting, well, anak ni Lisa Smugs, ay ginombag ang kanyang girlfriend. At marami nakakita, pero tinakpan lang ng mga, syempre, kinover up para daw hindi makaapekto kay Kuting. Yan. So, imagine nyo, mga palangga, itong anak ni Lisa Smugs ay manang-mana sa kanyang ng jojombag ng jowa. At napag-alaman ng ating puting ahas, maybe yung family nun ay, tumahimik. Hindi maybe. Tumahimik na lang. Ayon sa ating puting ahas ng mga naka-witness, dahil ang kanyang jowa, ex-jowa, ay may negosyo din, kaya may mga businesses, tumahimik na lang kasi sinisindak-sindak ng pamilyang mambubudol. So, kailangan malaman ninyo kung gaano ka sindikato ang talagang binudol tayo, yung sinuportahan natin. Imagine nyo, kung alam lang natin, so pinigil nila, hindi na pamilya, para pagtakpan ang kawalang hiyaan ni Sandro. At ngayon, lumalabas, okay, mismo, ayon sa ating puting ahas sa Senado, ay alam mismo ni Senator Amy Marcos at sinabi niya mismo kay not kay Sandro, okay, sa mga taong, nasa paligid niya, na so young and so corrupt. So, ano ibig sabihin nito? So, yung mga, ito iba-ibang, iba-ibang puting ahas yung nagbibigay sa atin ng information. So, ibig sabihin, hindi totoo. Kasi ako mismo, okay, sinasabi ko sa inyo na si Sandro Marcos ay tumanggap ng Rolex as bribe money coming from Avel Bacudio, yung nag-design na ngayon sa butod ng nanay niya at nagtatay ng barong. Di ba? Former friend ko yan. So kaya nga isinisiwalat ko sa inyo dahil walang kaibigan. Right? Bagong lipunan, you're here. Okay? Yan, welcome, palangga. Roy. Okay, ito kasi si Gerald gusto pukpukin ng kahoy. But anyway, so sinabi ko sa inyo, couple of, I think, mga nakaraang buwan, na si Sandro ay tumanggap ng Rolex. Pinakita ko na ebidensya sa inyo yung conversation namin. Even si Talakera, si Twebol Salakera, na tumanggap siya ng Rolex galing kay Avel Bacudio na binili dito sa Amerika. Alright? Kasi personal yun eh. Personal knowledge ko yun. Sinabi mismo sa akin yun. So, bakit siya tumatanggap ng bribe galing sa kay Avel? Saan ginamit yung ano na yun? Bakit siya binigyan ng bribe?
Kasi magkakasabwat sila sa mga kontrata sa DPWH. Okay, di ba? I told you already na yung Chief of Staff ni Sandro na pabalik-balik din sa Amerika na si Yeye Vivas na nakabili na rin ng mga bagong bahay. Si Abel nakabili na rin ng bagong bahay. Wala ang signal ni Inday. Ayan. So, kaya according to Senator Amy Marcos, si Sandro ay so young, yet so corrupt. So, ano gagawin natin dito? So, ang gagawin natin, huwag natin tigilan ng expose. Kaka-expose sa kanila dahil balasubas, binababoy nila ang taong bayan. Yung Chief of Staff ni Sandro na si Yeye Vivas, na nakasama ko mismo dyan sa Pilipinas, okay, ay ang kasabwat ni Sandro sa mga proyekto na pinagkikitaan nila dyan sa Kongreso. Ibig sabihin, ginagamit ni Sandro ang power ng kanyang nanay na ahas at ang tatay niyang kuting para kumamkam. Hindi nagtatapos ang pangangamkam kay Lisa Ahas. May sariling diskarte itong si Sandro na nambugbog ng kanyang girlfriend. Hindi niya pwedeng pagsinungalingan yan. Dahil maraming nakakita sa kanyang pangbubugbog. Yung mga tao ngayon sa paligid nila ay takot actually. Kasi baka ipagurgur ni Lisa. Takot sila dahil yung iba nakikinabang, yung iba may negosyo. Baka sila ay pagtripan nitong pamilyang ito. By the way, yung mga tao ngayon na nagbe-business sa gobyerno, alam nila, sukang-suka na sila. Sabi nila sa akin, sukang-suka na sila, pero yung negosyo nila, ayaw nilang mapagtripan ni Lisa. Kasi nga, di ba, pag napagtripan ka, kahit wala kang gagawin, tatamnan ka niya ng kaso. So kaya power tripper, power abuser talaga itong, not only itong si Kuting, kasama na yung kanyang anak ngayon, na napakaganda ng training ground. Kasi ang training ground yan is si Martin Tambaloslos. Naalala nyo dati, in-interview ko yung Honghang na yan. Okay? Nag-train yan kay Martin Romualdez na kung saan sabwat din sa mga negosyong smuggling, pogo, lahat. So ito po yung sinasabi ko sa inyo, itinataya ko ngayong alindog ko dito. Ito yung larawan sa likod ng mga jejemon na gobyernong mafia at sindikato. Nambubugbog, si Lisa Smugs, di ba? Sinapak yung asawa niya. O, di ba? Talaga may pinagmanahan. Then si Sandro, sinapak o binugbog ang kanyang ex na jowa. So yung mga nakakita during the campaign, na-shock. Pero ang ginawa nila, hindi nila muna talagang kinover up nila, walang nagsalita kasi baka masira ang kandidatura ni Kuting ng Norte. Okay? Hi dear Maharlika, at last nakaabot ako sa alindog mo, sabi ni The Vision 2030. Sino kaya ang mga kasabwat niyan? Dapat sisentahin. Okay. Ngayon, mga palangga, yan ang kwento. At actually, hindi lang yan ginagawa nila. Naalala ninyo, okay, tapusin muna natin si Sandro. Okay? Nakita mo siya ang may pasimuno ng ano na yan, kunyari, pasimuno ng Maharlika Fund na yan, na ano ngayon, di ba? Naka-hold yan. Dahil sa kapalpakan ng mga hinayupak na yan, minadali yan para isama sa kanyang, kahit sa tatay niya, okay? Okay? Ayan. Kasi nagsama, yan ang modelo, right? Yung tatay niya, pasensya na mayroong may mga pumapasok na message galing sa Malacanang, mga puting ahas ko. Alright? Nabasa lang natin, baka importante, baka pwede nating i-add sa ating chika boom boom o mukha nga. Okay, sige, basahin natin mamaya. Alright. So, yung ginagawa ng gobyernong ito, magsimula sa anak, sa kaduluduluhan ng angka nila, okay, lahat ng mga, especially yung Romualdez, kasi ang balita ko dyan sa mga taga Ilocos dyan, mga palangga natin dyan, ay hindi balita, ay ginigipit din ni Kuting at ni Lisa Smugs, yung mga Edralin Marcos.
dito sa estate ni what? Estate ni Marcos Sr. So, family feud nga. Kaya naman, ayon sa puting ahas, galit na galit si Senator Amy dito kay Sandro dahil bata pa mga magnanakaw na, kawatan na. Yun ang sabi niya. Okay? So, train na train ng kanyang nanay. Kasi nga, inahanda siya for 2034. Right? So, watching from Hong Kong, si Juanito. So, ngayon, mga kaibigan, okay. Allison, ano pong update dun sa pera na ibalik na ba? Hindi pa nababalik, Jeremy. Hindi pa na, well, nandiyan na daw sa, sa Treasury Department. Tignan natin kung nandiyan dyan. Okay, kung nandiyan dyan pa nga sa Treasury Department. Pero tignan mo, di ba? Yung ginawa nila dyan sa Maharlika Fund na yan, na minadali nila para doon sa ni Kuting sa state of nothing achieved. So ngayon yan ang nangyayari. Bawat pagkakataon na pwede ni Sandro pagkakitaan sa pamamagitan ng chief of staff niya at kasama si Avel na kumikita na rin sa kanilang mga, hindi lang damit ang tinatahi nila. Diba? Hindi lang damit, pati kalsada tinatahi ni Avel at nagkakapera sila sa pakikipagsabuatan niya kay Yeye Vivas. Rolex ba naman ang regalo kay kung tutusin payat yun. Diba ang regalo kay Sandro? Nakita niyo kung gaano kaganid ng pamilyang ito. Kailangan nyo lang mamaster, maisabuhay, maisaisip, okay? Kung gaano kawalang hiya ang Kuting at Ahas administration. Na yung anak nila, di ba, tinututukan lang natin si Kuting at Ahas, pero yung anak ay ngayon, simula pa ng pagpasok ng tatay niya, di ba, nagsiga-siga nga siya ngayon dyan sa Kongreso. Nagsisiga-sigaan sa Kongreso, kaya naman, di ba, lahat ng pwede nilang pagkakitaan ay ginagawa nila ng kanyang chief of staff, Sandrolex. Sandrolex, sabi ni, okay, ano sabi ni Apo bago mamatay? Bakit kailangan idamay? Alin? Sino ang idadamay? Yung text dito sa live na puting ahas kay Marlica kung gusto niyo. Okay. Ano yun? Okay. Alright. Sila pa rin ba ni Taning? Sabi ni Liza Maluwang. Nandiyan pa rin si Taning. Patuloy pa rin si Taning namamayagpag pa rin siya, naging bagman pa rin siya. Okay, mga palangga. So ngayon, ayon sa ating puting ahas, kakalabas lang na balita. Naalala niyo yung message ito? Parinig natin. Right. Ang message, kukwento ko sa inyo kung ano ang buo, okay, ng kwento tungkol dito sa boses ni Lisa Smugs. Diba? Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. Rinig niyo? If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Okay, narinig niyo yun? Okay. Nalala yung message ni Bianca, Zobel? Okay, I will tell you the story about it. Mga palangga. So, yung extraction na yan, na sinasabi pala, alright? It's like pagkikidnap ng, I think ilang bata yun sa Turkey. I'll tell you something. Kasi mga palangga, mainit-init pa, kababasa ko lang. Right? Ayon sa ating puting ahas, yung extraction na sinasabi
ni Bianca Zobel